Alleluia, 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 Alleluia. Sa poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamungang maluwalhati. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at manatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nanatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng masagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hihiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigin at ipagkakalob sa inyo. Napaparangalan ng Ama kung kayo namumunga ng sagana at sa gayoy napapatunayang mga alagad ko kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga kapatid, madalas po siguro mula po ng linggo mapaghanggang ngayon, napapakinggan natin ang mga salita ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa pag-ibig. Tama po ba? Madali po nating sabihin, mahal kita Panginoon, mahal kita bilang asawa, mahal kita bilang anak, mahal kita bilang kaibigan. O sabihin nating napakadaling ipahayag ang ating pag-ibig kahit kanino. Pero may mas madali, may mas mahirap na gawin tungkol dito. At ano po yun? Manatili sa pag-ibig. Paano tayo manatili sa pag-ibig kung hindi tayo tapat? Paano tayo manatili na nakakonekta sa Panginoon kung hindi tayo gumagawa ng kabutihan sa Kanya? Alam po ninyo mga kapatid, si Jesus, ginawa niya ang lahat ng bagay na ito upang ihanda ang isip at puso ng kanyang mga alagad para manatili sa Kanya. Ang puso ng tao, likas sa atin ang pagiging salawahan. Likas sa atin ang pagiging maligalig. Likas sa atin ang pagiging, sabihin nating hindi tapat. Sapagkat pag tayo nahirapan, ang dali nating sumuko. Kapag tayo nasaktan, ang bilis nating bumitaw. Pero mga kapatid, sa kabila po ng lahat ng mga nararanasan natin, sa kabila ng mga hirap at pagsubok na ating binabata, kaya mo bang manatili sa pag-ibig ng Diyos? Kaya mo bang manatili sa pag-ibig ni Kristo Jesus?
Kaya mo bang manatiling tapat sa Kanya? Kasi mga kapatid, kung tayo hindi tapat sa ating kaibigan, hindi tayo tapat sa ating asawa, sa inyong mga anak o sa inyong sarili, paano mo masasabi sa Jesus Nazareno na ikay tapat sa Kanya? Paano mo masasabi sa ating Panginoong Diyos na mananatili ka sa Kanya? Mga kapatid, ang pagiging tapat ay hindi po yung dahil wala kang absent sa pagsisimba dito. Ang pagiging tapat at panatili, hindi masasabing napakatagal ko pong lumuhod sa simbahang ito. Kundi, mga kapatid, ang pananatili sa Diyos, pakikinig ng Kanyang salita, pagsasabuhay ng Kanyang mga aral, at higit sa lahat, ang paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa. Kaya nga po mga kapatid, napakaganda na ginamit ng ating Panginoong Jesucristo ang puno ng ubas at mga sanga. Puno ng ubas, siya ito. At tayo ang kanyang mga sanga. Ang isang sanga, mga kapatid, makapamumunga ba ito kung ito'y hindi nakakonekta sa puno? Hindi. Kapag ang sanga hindi nakakonekta sa puno, ano nangyari sa kanya? Patutuyo, mamamatay, hindi magbubunga. At ang mga sanga na hindi nagbubunga, bagamat pinutulan ng hardinero o ng tagapag-alaga, ano gagawin sa mga sanga hindi namumunga? Puputulin. Mga kapatid, lahat po tayo ay nakakabit sa Panginoon. Lahat tayo nakakonekta sa Panginoon. At kung nakakonekta tayo sa Kanya, ibig sabihin nito, dapat tayong magbunga. Ano ang dapat na bungang meron tayo? Kabutihan. Ano dapat nakikita sa atin? Larawan ng Diyos. Anong dapat nating ginagawa? Nagiging daan ng pagpapala ng Diyos sa ating kapwa sapagkat tayo'y nangako at isinasabuhay at ginagawa ang pananatili sa Kanya. Kasi mga kapatid, hindi mo pwedeng sabihin sa iyong kapwa, palasimba ko, deboto ko, nagkukomunyon ako araw-araw, taong simbahan ako, pero walang hiya ka sa iyong kapwa, hindi ka nanatili sa Panginoon. Ano tawag sa iyo? Plastic, peke. Sa harap ng Diyos, hindi pwedeng manatili ang plastic at peke. Kasi mga kapatid, ang nananatili sa Diyos, yung totoo, yung tapat, yung mabuti. Yan, mga kapatid, ang tinuturo sa atin ng pananatili natin sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa wakas sa bahagi ng ating pagnilay, tanungin po natin ang ating mga sarili, tapat ba ako sa Panginoon? Isinasabuhay ko ba ang Kanyang mga utos? Isinasabuhay ko ba ang Kanyang mga salita? Pinakikinggan ko ba ang salita ng Diyos? Ako ba'y tapat na deboto sa ating Poong Jesus Nazareno? Ako ba'y tapat sa aking paglilingkod? Kung ginagawa natin ang tama at ang tapat na ito, tunay nga mga kapatid, nagkaroon ng kaganapan ang ating pananatili sa pag-ibig ng Diyos. Kaya po mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia, panawagan nating lahat, pangako nating lahat sa Poong Jesus Nazareno, Panginoon, ako'y mananatili sa iyo, magiging tapat sa iyo, magiging mapagmahal dahil sa iyo, magiging mabuti para sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.